Hello po, magandang hapon. Dito na naman tayo sa ating programang Talk to Papa. Problema na naman po ang ating pag-uusapan. Magandang afternoon po mga kapuso, mga kabarangay. Ako inyong Papi, Papa Ronnie. Siyempre kasama natin ang Queen of Parcels. Kita nyo naman, may dumating na naman, ha? Dami talagang Joar. Joar. Majoar? Majoar ka, Mama Joanna. Wala nga, Paps. Ha? Wala. Maniwala ako sa'yo. Utot mo. Blue. Kung nakikita lang ang utot mo blue. Okay. Okay, after natin basahin yung sulat na pinadala ni Lloyd, pwede po kayo mag-iwan ng mga mensahe sa aking messenger, Papa Ronnie 975. At syempre sa ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan. Naka-crossover live yan sa Papa Ronnie 975. At syempre, yung ating text line, Mama Donna, paki-announce naman please. Numero natin mga kabarangay, 0950-738-1028. Iyan, okay mga kapuso, hindi na po natin patatagalin pa. Umpisaan na po natin ang Talk to Papa. Ano ang gagawin mo kapag nakita mo na ang tunay na ugali ng kinakasama mo? Papa Ronnie, call me Lloyd. Ako po ay merong kinakasama ngayon, itago na lang po natin sa pangalang Vicky. Kami po ni Vicky ay 1 taon pa lang pong nagsasama. Pero Papa Ronnie, mga kabarangay, parang gusto ko nang sumuko. Totoo nga pala ang sabi nila na talagang makikilala mo lang ang isang tao kapag nakasama mo na sa iisang bubong. Ganito po kasi yon, Papa Ronnie. Ito pong si Vicky na aking kinakasama masyadong mabunganga. Opo, bungangera. Kada umaga na lang pagkagising ko, nako, nagbubunganga na agad siya. Kahit yung mga maliit na bagay lang na hindi naman dapat pagtalunan, pinapalaki niya. Parang big deal lagi. Tapos isa pang hindi ko gusto rin sa kanya, may pagkaburara. Hindi siya malinis sa bahay. Hinahayaan niya lang yung kalat na nakakalat. Pag uwi ko po galing trabaho, ako pa ang magliligpit. Papa Ronnie, sa totoo lang, nakakapagod pala yung ganitong sitwasyon. Nakakapagod pala kung ganong klaseng tao ang kasama mo sa bahay. Sa tingin niyo po ba sapat na dahilan para hiwalayan ko si Vicky? Hindi naman kami kasal eh. Dahil sa mga pangyayaring yon, Papa Ronnie, parang nababawasan na yung nararamdaman ko para sa kanya. Nakakapagod. Payuhan niyo naman po ako, Papa Ronnie, mga kabarangay. Ako, si Lloyd. Iyan o, 1:26 ang ating oras. Napakinggan po ninyo yung problem ni Lloyd na kung nga naman mapalalaki o mapababae, ang hirap talaga na may ganitong kasama. Kasi hindi lang naman babae ang bungangera, Mama Donna. May mga lalaki rin na bungangero. Oo, yung Diba? ano nga yun, oo. Yung sinasabi nila na ano, na mas masahol pa sa babae. Oo, may mga lalaking bungangero din. So, this only goes out hindi lang sa mga lalaki, no, na problem. Pati sa mga babae, kung may mga karelasyon kayong ganito, yung siyempre sa una talaga, pag nanligaw yan, pakitang gilas, boyfriend, girlfriend, pakitang gilas, hindi mo pa nakakasama eh. Ngayon, ang case ni Lloyd, mga kapuso, simula nang magsama na sila na si Vicky, magsama na sila ni Vicky sa iisang bubong, doon niya na po nakita ang totoong ugali, ang tunay na ugali. Kaya nga sabi niya, ang hirap pala kapag nakita mo na ang tunay na ugali ng kinakasama mo.
Kasi nga, ito raw si Vicky, masyadong mabunganga. Bungangera talaga daw. Kada umaga na lang pagkagising, bunganga agad. Okay? Sabi niya, yung mga maliliit na bagay, pinapalaki. Hindi naman dapat na pagtalunan pa. Tapos, sabi niya, may isa pang ito, Mama Donna, pinakaayaw ko talaga eh. Isa pa daw na ayaw niya, yung hindi malinis sa bahay, burara. Ikaw ba nasabihan ka na ng burara? Palagi. Linyahan niya na nanay ko. Ay nako! Hoy Donna, burara ka talaga. May isa pang term palagi eh. Ano? Yung bibig mo kasi yung naghahanap eh. Yan. Pag may hinahanap ka, 'di ba, no? Huwag kasi gamitin ang bunganga pag may hinahanap. Mata ang gamitin. Totoo 'yan. Ngayon, yun nga raw, hindi malinis sa bahay, isa pa 'yon. Burara. Na yung mga kalat na nakakalat ay hinahayaan lang. So ito naman si Lloyd, syempre pagod, galing trabaho, pag-uwi, siya pa ang magliligpit. Sabi niya, nakakapagod pala ganitong Papa Ronnie yung may kasama sa bahay na ganito. Sa tingin niyo po ba sapat na dahilan nito para hiwalayan ko si Vicky? Oo, mahal ko siya pero nang dahil sa nakita ko na yung tunay niyang ugali, medyo nabawasan yung feelings ko para sa kanya. Isa pa, napapagod na ako. Ayan. Hindi lang ito para sa mga babae. Para sa mga lalaki rin. Okay? So, it goes both ways, Mama Donna. Kasi may mga lalakerong bungangero at may mga lalakero. Lalakero, sinabi ko. May mga lalaking bungangero at mga lalaking bururo. Bururo. Kasi pag babae, burara. So pag lalaki, bururo. May mga lalaking ganun din, yung mga tamad, no? Hindi marunong sa bahay na nakita nila may nakakalat, hindi man lang nililinisan. Ako, Mama Donna, yung mga ihi, tsaka mga poops ng aso, ako naglilinis noon sa bahay. Hindi ko naman sinasabi na na under ako. Lang syempre ayaw kong pagtrabahuin si Mrs. Tsaka ayaw mo ng away, di ba? Ayaw ko ng away. Okay, text na po kayo. Sabi niya, sapat ba na dahilan yon para hiwalayan yung kanyang kinakasama? Okay, text na po kayo, 0950-738-1028. Messenger ko naman po, Papa Ronnie 975. Pwede rin po kayo mag-iwan ng mga mensahe sa ating Facebook Live. Barangay FM 97.5 Palawan. Ang oras sa barangay, 1:30. So mga kabarangay, balik na po tayo dito sa Talk to Papa at nandito na tayo sa ating payuhan proper. Okay? Basahin na natin yung mga mensahe ng mga kabarangay natin. Check out mo rin, Mama Donna, kung meron na rin sa Facebook Live natin, ha? Sabi dito ni Be. Hello kay Be nga pala. Good afternoon. Kumusta ka na? Sana'y okay na okay ka. Sabi ni Be, Paps, natural naman po sa babae yung bungangere. Pero, yung pagkaburara ay hindi po maganda talaga yan. No? Ganyan din kadamak. Kung ganyan din lang kadamak, ewan ko na lang. Damak o damang? Ano ba yung damak? Parang ginagamit na ibang word for damang din, Paps. Okay. Yun. Iwan mo na yung babae. No? Dahil kapag marumi sa bahay, hindi talaga magbabaho yan. No? Ano to? Maglilinis-linisan lang yan. Pero hindi palagi. Pabati na lang po dito sa bahay sa Baltan. Dito pala sa Baltan, MJPR Dress Shop. Hello po sa inyo, mga taga MJPR Dress Shop. Good afternoon. Siyempre si Boss, si Kuya Joel, si Pani, alright? Ate Chet, at siyempre kay Be, okay? Na may sakit? O bakit? Kaya pala matamlay ka. Sabi niya matamlay daw siya. Mama Donna, may mensahe ba tayo dyan? Yes, Paps, meron galing kay Ben Bongal. So sabi niya, good PM, Papa Ronnie and Mama Donna. Pa-shoutout lang po sa Barangay San Manuel, Purok Tarabidan. Okay, shoutout daw kay Kuya Lito Flores and kay Ate daw. Speaking, sige, sino pa? And sa Ageline Shop.
Yun, Yun. speaking of Kuya Lito, bumili ako kanina doon ng cheese melt pandesal nila. Dito, Paps. Oo, kaninang Oo. umaga pumunta ako dyan. Hello nga sa mga taga-Agilin, especially kay Kuya Lito. Ayaw pa niya sana tanggapin yung bayad ko, pero wag naman eh. Paano kakikita niyan? Di ba? Hindi naman ako katulad ni Mama Donna. Pag binalik mo yung pera niya, tanggapin niya kaagad yan. Ay, ako hindi talaga ako nagbabayad. Kasi baka tanggapin. Agilin Bake Shop, kumusta po kayo dyan? Alright, hello din dyan kay Foreman Mon Apgao, kay Kuya Teng, and kay Jess Baboy, galing kay Pengkiao, na Ara Brief Maburo. Kayo talaga, oh. Yan na naman kayo eh. Hello to George. Ano to? Hi Paps. Pakihello naman dyan sa Queen of Parcel. Mama Donna. Hello daw sa'yo. Wala namang ibang Queen of Parcel dito kundi ikaw lang eh. Kala ko may iba. Okay. Pare, ganitong gawin mo. Kausapin mo ng masinsinan yung kinakasama mo, no? Basta kausapin mo lang siya ng maayos, sa tingin ko naman maiintindihan niya yan. Bago ka magdesisyon na hiwalayan siya. Minsan kasi ang mga babae, dalawa kasi ang bunganga eh. Bastot! Ikaw talaga, George! Okay. El Nino pa naman ngayon, kaya... Ewan ko sa'yo. Oo nga, El Nino. Alright. Okay, meron pa tayong mga mensahe na pumapasok. Natatambakan tayo dito. Pero sige lang po, keep it coming mga kapuso ha. Bring it on! Babasahin natin yan, walang problema. Paps, maipapayo ko lang po sa sender ay kung hindi pa kayo kasal, better na hiwalayan mo na lang habang maaga pa. Kasi sana rin, bago ka magdesisyon na nagsama kayo sa iisang bubong, pinag-isipan mo rin munang mabuti. Well, kahit naman pag-isipan mo ng mabuti nga, kasi kapag hindi mo pa kasama talaga sa iisang bubong, hindi mo talaga malalaman, Mama Donna, yung mga tunay na ugali ng inyong mga partner. Yes, kasi syempre yan hindi pa kayo magkasama sa isang bubong, so piniplease ka pa niya. Yan. Oo. Ano pa yan with pleasing personality? With pleasing personality, di ba? Oo. Ngayon, kapag meron ka ng 1-year experience, yung pleasing personality mo, wala na. Dapat kasi kinilala mo muna ng mabuti nang sa ganun, hindi ganyan ang magiging kalalabasan. Kung pagod ka na, stop mo na. Awat na. Magpahinga ka. Okay? Bigyan nyo muna ng time ang isa't isa. Mag-usap kayo. Siguro, hindi nyo pa talaga time. O siguro, hindi talaga kayo para sa isa't isa. Okay? Secret Girl ng Naval. Thank you. Hello po sa mga taga-Naval. Westcom yan, Mama Donna? Yes, Paps. Okay. Hello po sa mga taga-Naval. Good afternoon po sa inyo. Magandang hapon po para sa ating sender. Baka naman po nasa kanya ang problema. Kaya ganun ang kinakasama niya. Hindi naman kasi magbubunga nga ang kinakasama niya kung wala namang nakikitang mali sa kanya. Kita mo na? May kakampi. Binungangaan na tuloy ako. Oo nga naman, Lloyd. I think you need to assess yourself then. 'Di ba? Kailangan mong tingnan yung sarili mo. Ba't niya ako laging binubungangaan? Oh, at saka, Paps, hindi naman kasi magbubunga ako, hindi mainit yung ulo. Oo, kasi imposible namang bubungangaan kanya nang walang dahilan, 'di ba? Baka naman din kasi kunyari pagising mo sa umaga, kunyari pag CR mo, pag ihi mo, hindi ka nagbubuhos. May mga ganyan tao, 'di ba? Oh, nagbubuhos ng pinag-ihian mo. Kahit ako mabubuisit ako. Papainom ko yan sa'yo. Hindi, sample ko lang naman 'yon. Oo. Tingnan mo lang muna yung sarili mo. Baka nga naman talaga meron kang mga bagay na akala mo sa'yo okay lang, pero doon sa partner mo ay hindi pala, 'di ba? Or Paps, pwede rin na may mga sweetness sila na ginagawa dati. Tapos, nung Pwede nagsama rin na yun. sila.
So parang sinasabi mo, Mama Donna, na Halimbawa, ano? nagpapapansin itong si babae. Oo, Ganun ba halimbawa, yun? dati, nung bago pa lang sila, pagising sa umaga, may kiss pa. Ay, ganon, Tapos no. ngayon, diretso manok na siya. Iba na yung hinihimas. Oo. Baka naman ang hinihimas mo, Lloyd, yung ano, yung sasabungin mong manok. Parang si Esme dati. Yan, mas hawak mo pa yung gitara mo. Diba? Mas yakap mo palagi. Ay, nako. Tapos nga hindi na ako nagigitara, wala na akong practice eh. Yan, kasi hindi ka na nagpa-practice. Okay. Pabati na lang po mga kasama ko sa Siksika, nagbubuhos daw sila ngayon. Okay? Sina Foreman, Kuya Jan Tamonan, Leadman Neil Bonalas, Uncle Danny, Kuya Estong, Kuya Toto, Tol Jano, Benji Saranggola, Buds, Jojo, Marvin Bornick, Mark Raul, John Ray, at ang pinsan ko na si John Berhel Bernardo. Dagul! Akin ka lang ha. Huwag kang magkakagusto kay Mark. Hintayin mo pagbalik ko bukas ha. Okay, Jesse Boy Garcia. Thank you. Kayo ha. Kayo dyan ha. Nag-iespadahan kayo. 10 minutes before 2 in the afternoon. Tama ba? Kantahan muna tayo, ano, Mama Donna? Yes, Paps. Alright, sige. Ito muna. Song, kanino to? Mark Carpio. Si Mark Carpio. Ang kantang kay Tagal. Dito lang sa Barangay FM 97.5. Forever. Alright mga kapuso, mga kabarangay, isang bansa, isang barangay, sabay-sabay po nating payuhan ang ating kabarangay po na si Lloyd sa kanyang pinagdadaan ng problema. Naku nga naman talaga, no? Hello nga pala dyan kay George. Sabi ni George, Paps, baka walang pera yung babae. Oh. Lloyd, baka naman hindi ka rin nagbibigay ng ng budget para sa bahay. Kasi usually ganun yun, Mama Donna, yung mga nagsasama sa bahay. Yung mag-asawa, yung mga mag-live-in partner. Ang babae talaga, magbubunga nga talaga yan kung hindi mo binibigyan ng budget. Yes, at saka nakaka-stress kasi, Paps. Na halimbawa, magluluto ka tapos wala pa doon yung mga Oo. kailangan mo, Yes, diba? Hindi kompleto. kulang-kulang sa ingredients. Oo. Tapos, hindi ka pala nag-iwan ng pera. Eh talagang bubunga nga ang ka talaga ng partner mo. Tapos ang worst, kung meron pang bata, di ba? Yun. Buti nga, wala pa yata silang anak eh. Parang live-in pa lang sila. Eh, mas mahirap na po yan pag may baby na kayo. Hello to Mikay. Magandang hapon. Greet ko lang po yung mga anak ko sa El Nido. Sana po wag din silang pabayaan ng stepmom nila. Okay. Request na lang po ng Angel Baby. Galing yan from Secret Girls. Dami ng Palawan. Okay. Sige. Request nilang lahat. Ha? Request nilang lahat. Yung ano? Yan, yung Angel Baby. Angel Baby. Oh, request ang lahat ng anong pangalan niya, Paps? Si Mikay? Oo, ano Bulok sabi niya? Mikay? Oo. Bakit? Anong pangalan niya? Girls? Ano yung Girls. una? Secret Girls. Secret Girls. Oh, lahat ng mga Secret Girls yan. Dami. Okay. Papa Ronnie, kung ako po sa kanya, eto maganda niyang gawin. Takpan niya ang bunganga sa taas. Para hindi maingay. Di nagkagulo kayo. So talaga, wag din ganun. Okay? Advice ko lang po sa sender, hindi sapat ang mga narinig ko na dahilan para hiwalayan niya si Vicky. Baka naman sa tingin ko lang baka naman may kursunada yan sa pinagtatrabahuhan niya. At sa tingin ko rin, baka lasing or nakainom siya kapag binubungangaan siya ni Vicky. Galing kay eto na naman si Epeps. Baliktarin ko ulit. Saranggola ni Ayusin ko na. Ayusin mo na. Pepe. Pepe. Yan, saranggola ni Pepe. Epeps, ingat dyan. Hello sa mga taga-Libis. Barangay ko yan. Barangay San Pedro. Anyways, text lang po ng mga pabidang advice yung ating number 0950-738-1028. Messenger ko, Papa Ronnie 975. Yung ating Facebook Live natin, Mama Donna. Barangay FM 97.5 Palawan and Paparoni 975. Alright, ang oras natin sa barangay, 2:00 ng hapon.
Mega FM 97.5 forever, alas 2:19. Ang ating oras. Balik na po tayo dito sa Talk to Papa. Ako pa rin po si Papa Ronnie. Kasama pa rin po natin ang ating Queen of Parcel. Wala pong iba yan, si Mama Donna. Alright, may nagsabi dito, nako, kung damak yan sa bahay, mas damak sa katawan yan, lalo na yung ano. Sabi daw nila kasi, minsan may mga bagay na masangsang ang amoy, pero once na kinain mo na katulad ng bagoong, maha-high blood ka. Mama Donna, may mga mensahe ba tayo sa Facebook Live natin? Parang ang dami eh. Yes, Pops, meron. Oo. Galing kay Aryang Kabigen. Sabi niya, good afternoon, Papa Ronnie and Mama Donna. Pabati lang po dito sa Barangay Tigman, Purok, Riverside, sa Aborlan, Palawan daw. Bertulfo, Kabigen, Galas, Lagan Family, and Camposo, ganun din daw sa atin. Okay. Kumusta po kayo dyan? Ako, Paps, hindi po problema ang pagbubunganga. Ang problema, kung hindi na yan magbubunganga. Ay, oo. Ako, Mama Donna, pinakaayaw ko sa lahat, yung silent treatment ni Mrs. Nakakapraning. Yes, nakakabaliw. It's deafening. Wow, deafening. Nakakabingi ang kanyang katahimikan. Napapraning ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Oo. Hindi mo alam kung yung ginagawa mo ba tama o mali. Yes, kasi kung magbubunga ngayon, okay, sige, pwede ka naman mag-sorry. Oo. At saka alam mo kung ano yung mali mo eh. Yes, ito, ganun talaga. Kanya-kanyang style lang yan eh. Hayaan mo na lang na magbunga nga, ganyan talaga pag mahal ka. Lahat ng ayaw nila nakikita o ginagawa mo. Yon ay bungangaan ka. Pero ang pagiging burara ay hindi talaga maganda yan. Tama. Kausapin mo yan siya patungkol sa pagbuburara niya. Mag-usap lang kayo na maayos. Thank you, JJ. Magandang hapon sa'yo. JJ Maceda. And of course, ito si Mr. Nobody. Magandang araw po, Papa Ronnie and Mama Donna. Hello sa inyo. Hello din sa iyo dyan, paring Nobody. Para sa problema ni Sender, marami na po akong na-encounter na ganyang problem na mga couple, no? Yung mga mag-asawa. Well, it is biblically written, Proverbs 21:19. Okay? It's better to live alone in the desert than a quarrelsome, complaining wife. No comment po. Baka nakikinig yung sa akin. Okay. Play safe, play safe. Ma, hindi ako may sabi nun ha. Binasa ko lang. Binasa ko lang, kinote niya yung sa Bible. But, gaya nga ng sabi mo, Papa Ronnie, it deals both sides sa mag-asawa. Diba? The question is, but mas madalas talaga na babae ang nagbubunga nga? Sa sinasabi mo, Sender, na nagbubunga nga siya kahit sa maliliit na bagay lamang, I think you should assess yourself din. Kasi, hindi naman lahat pare-parehas ng mga perspective sa buhay-buhay, sa mga bagay-bagay. May mga bagay na sa atin, maliit lang, pero sa iba, big deal na yon, di ba? So, ito pa, isa pa. May mga babaeng hindi nagsasalita ng direct to the point. Yung bang pag may kinakagalit, nagbubunga nga? Oo nga, may mga ganun. Parang nagpaparinig Nagpaparinig. lang. Magbubunga nga lang siya. So ikaw naman, dapat matalino ka. Oo. Dapat Dapat sensitive. alam mo kung ano yung niya yung pinapoint. Alam mo kung ano yung pinapoint out niya, di ba? Oh. Ganun talaga eh. Minsan dinadaan nila yan sa pagbubunga nga or hindi pagkilos sa mga gawaing bahay. Thinking na makakaganti sila sa paraang yun. Ay, ganon? So, ibig sabihin yung pagiging burara parang vengeance or revenge? Way ng pagganti. Okay. Sabi niya yun, Parang yun, di ba? Na makaganti sila sa paraang yun. So, to tell you, okay, ginagawa nila yon, hindi sila nagbubunga or yung sa pagbuburara nila, yung hindi pagkilos ng mga gawaing bahay, thinking na makakaganti sila sa paraang yun, or ibig sabihin nun, parang telling you na may pagkukulang ka. Dapat nga talaga matalino ka. Diba? Dapat mabilis ang utak mo niyan. Parang
Kailangan genius ka. So much better na lang na isipin mo din. Baka nga naman talaga may pagkukulang ka. Or may mga ginagawa ka na ayaw niya. So kausapin mo lang siya ng heart to heart, 'di ba? Yung may sweetness pag nag-usap kayo. Siyempre, gaya na kung papaano mo siya sinuyo noong nanliligaw ka pa lang, and pag-usapan ninyong mabuti yung mga bagay-bagay na yan before ka mag-decide. Alright? Right communication is the key. Or right communication is key to good companionship and relationship. Tama, totoo yan. Kasi kung walang communication, problema yan. Number 1 yan sa relasyon, Mama Donna. Communicate, di ba? Yes, oo. Parang yung sabi na, what we've got here is failure to communicate. Thank you, Mr. Nobody. May oras pa ba tayo? 2:25 na, Paps. Ganon. So parang sinasabi mo na overtime na tayo. Ganon ba yan? Medyo. Oras natin alas 2:25. Kantahan mo na tayo dito. Yon! One of my favorite This Is Colors. Never mind. Dito pa yan sa inyong forever #1 radio station, Barangay FM 97.5. FM 97.5 forever. Yan po ang song from Colors. Never mind girl. Dapat ganun, Lloyd. Pag binungangaan ka ni Vicky, sabi mo lang, never mind girl. Pero dapat sa isip niya lang yun, Paps. Sa isip lang. Kasi pag sinabi mo, baka mamaya batuhin ka ng pinggan. O kaya pumpyangin ka ng takip ng kaldero. Masakit yun. Okay. Okay. Sabi dito, hello po, Papa Ronnie. Pabati na lang po dito sa bahay ang baby ko na sige lang ang dede. Si Apyang, na perti ka dungol. Papa Ronnie, hindi ko napakinggan ng kwento, kaya hindi na ako magpayo. Okay lang, no problem. Sige. Alam ko naman busy kayo minsan sa mga gawaing bahay, kaya hindi kayo nakakatutok. It's okay, walang kabagay-bagayan. Hello po sa asawa ko sa Taytay, si Cleo, Austria. Galing po yan kay Mel Omapas ng San Miguel, Rojas. Oy, hello po sa inyo dyan. Sa mga taga Rojas, San Miguel, Rojas. Saan to? Alam mo ba to, Mama Donna? Hindi, Paps. Hindi ko rin alam eh. Alright, anyways, mga kapuso, mga kabarangay, oras po natin dito sa Barangay FM alas 2:30 ng hapon. Barangay FM 97.5 forever 2:49 ang ating oras, 11 minutos bago mag-alas 3 ng afternoon. Siyempre mga kapuso, mga kabarangay, babasahin na lamang po natin at uubusin ang mga mensahe ng mga kapuso po natin, mga kabarangay natin na nagbigay ng mga mensahe, mga pabidang advice, mga payo. Hey JJ, sabi nga ni JJ, Paps, kaya ko nga nasabi na mas problema yung hindi pagbubunga nga kasi yung asawa ko ganyan din. Maingay, pero pag hindi ko na siya naririnig na umiingay or nag-iingay o nagbubunga nga, nag-aalala ako. Ganon. Kasi kung nagtatanong ako, walang magsagot. Naku, mas mahirap yun. Totoo yan. Nakakapraning talaga, no? Lalo na, Mama Donna, sa mga matagal nang nagsasama. Diba? Na nasanay ka na may pagka-nagger yung partner mo. Yun, grabe. Nagger na rin. Pero alam mo, ito sa tingin ko lang. Sa umpisa kasi talaga, mga babae, in nature, hindi naman talaga bungangera yan. Kung kailan sila nag-asawa, doon na naging bungangera. Kasi nga minsan yung mga lalaki din, yung mga kanilang mga lalaking asawa, mga rin ba, pasaway? Kasi nasanay sila, Paps, kami, mga babae, nasanay kami, parang kami yung nagkikip ng lahat. Lalo na sa bahay, di ba? Oo. Yung parang kapag may kailangan, palaging, yung mga anak nga, di ba, palaging mama yung masaan yung lahat. Ganito, ganyan. Hindi nahanap sa tatay, sa nanay lagi. Minsan talaga, Lloyd, dapat pagbigyan natin yung mga partner natin. So, wag naman agad-agad mag-decide regarding dyan. So, usap muna kayo. Makukuha naman sa lahat ng bagay sa maayos na usapan eh. Anyways, Pops, payo ko lang po sa ating sender, habang maaga pa at hindi naman sila kasal, hiwalayan niya na po. Ngayon pa lang, wala silang mga anak, burara na.
Paano na lang kung may mga anak pa sila, di ba? Hello po dito sa Barangay Kamuning. Hello po sa mga taga Barangay Kamuning. Saan ba tong Barangay Kamuning, Mama Donna? Alam mo ba to? Hindi ko alam, Paps. Hindi ba sa South yan? Yes, parang ganun nga. Mm-mm. Familiar Kamuning. Hindi ba yan Tagbarungis? Ganon? Hindi ko sure, Iba Paps. rin yun. Okay, anyways. Paps, usap lang po sila ng masinsinan para malaman niya kung ano man ang problema ng kanyang partner na bakit laging nagbubunganga. Pabatin lang po sa wife ko na si Claire na nagbabantay ng halo-halo at lagi po nakatutok sa inyo simula umaga hanggang hapon. Thank you! Wow, sarap naman ng halo-halo. Bili na po kayo ng halo-halo ni Claire. Okay, sigurado ako masarap yan. Alam mo ang sikreto, Mama Donna, sa halo-halo? Gatas. Kapag may gatas ka na, ano bang gatas to? Anong klase yun? Di ba merong evaporada na gatas, masarap talaga yan. Malasa. Okay, sabi naman dito ng isang kabarangay po natin, ako bilang long partner, mabunganga talaga ako. Kung hindi pa bumangon ng partner ko or bumabangon ng partner ko, lalo na pagdating sa trabaho niya, tapos nakakailang gising na ako, kailangan talagang lakasan o sigawan ko yung partner ko para bumangon. Buti ka nga, ano? Ako, nakatikim ako ng sipa, Mama Donna, para magising lang ako. Sinisipa ako, Mama Donna. Pero syempre sa binti lang, hindi naman sa tagiliran o sa tiyan. Okay. Sabi pa dito, mabunganga din ako kapag umiinom ang partner ko ng sobra-sobra. Kasi alam ko ang capacity at ugali nito kapag lasing. Minsan, napapahiya ko ang partner ko sa mga kaibigan niya. No? Pero alam na nila ang ugali ng partner ko at capacity nga nito. So, nagbubunga nga ako kapag makalat din sa bahay. Lalo na ang mga gamit niyang nakakalat kung saan-saan. Kaya may time na hindi ako kumikilo sa bahay, linis ng bahay para alam ng partner ko kung papaano rin maglinis ng sariling kalat. Tama, oo, Mama Donna. Tinamaan ako doon kasi minsan ako, Mama Donna, pag uwi ko sa bahay, may ugali rin ako na lapag lang ng lapag ng gamit ko sa sala. Sa sopa. So minsan yung sopa hindi na maupuan. Oo, Kasi nandun occupied yung mga na. gamit ko. Nabubungangaan tuloy ako. Siyempre, ang ginagawa ko, sasagot ako. Sabi ko, sorry. Akala ko, opo. Tapos liligpitin ko na, di ba? Ganun talaga yon. Okay. Ano pa sabi dito? Maglinis ng bahay para ng partner ko kung paano maglinis ng sariling kalat. Lalo na kung may nasasabi itong hindi maganda at nakakasakit sa akin. May pagkukulang ang partner ko at ganun din ako. Lagi kami nag-aaway kahit sa maliliit na bagay lang. Kasi nga, hindi ko kayang hindi maayos yung maliliit na bagay na yon. Minsan kasi puro complain, 'di ba? Gawin din dapat yung part ninyo sa isa't isa, mag-usap kayo, sabihin mo yung mga mali niya at sabihin niya din yung mga mali mo. Walang perpektong tao, no? Pagdating sa relasyon or para sa relasyon. Kung mahal mo siya, kausapin mo. Mag-usap kayo kahit mahirap, lalo na yung pataasan kayo ng ego. Ayan, ano ba sa Tagalog ang ego? Mama Donna. Nalimutan ko na, Paps, Parang pride din yan eh. Mm-mm. 'Di ba? Ego. Yung iba kasi mga egotistical. Ayan. Egotistic. Ayan. Iba rin yung sa statistics. Mat pala. Okay. Ikaw na lalaki na ang magpakumbaba kasi hindi kayo maayos. Ngayon, kung mahal mo talaga siya, sa maliit na bagay lamang yan kaysa sa pangangaliwa, di ba? Okay? Pero kung ayaw mo na talaga, edi sabihin mo sa kanya na ayaw mo na, hindi yung dahil burara lang o mabunganga, maliliit na bagay lang yan para hiwalayan mo. Kung ayaw mo na talaga, wag mo nang pahirapan ang sarili mo, lalo na yung partner mo. Para habang hindi pa ganun kalalim ang relasyon ninyo, dahil nga 1 taon pa lang kayo, hindi kayo masyadong masasaktan ng husto. Mahirap kasi yung ayaw mo na pala, pero nagtitiis ka. Tama. Kawawa din yung partner mo na hindi ninyo pala deserve ang isa't isa. Pero kung mahal mo talaga siya, maraming paraan at dahilan, di ba? Para sa pagmamahalan ninyong dalawa.
So pag-isipan mo ng mabuti kung dapat ba kayong maghiwalay o hindi. Kaya mo bang panindigan ang relasyon ninyo or hindi? Habang maaga pa, gawin mo na ang dapat gawin or magstay at maging matured sa mga pangyayari. Good luck. Thank you. 6466, napakaganda ng iyong sinabi. Ang dami, ang haba. Pero maraming salamat po. Okay? Pabati na lang po yung asawa ni Bentot na Burit sa old site. Okay? 2288. Maraming salamat. Sabi pa dito, may baka naman kasi kalat ng kalat si boy kaya nakapapagod sa kakalinis si girl. Kaya yun, hinahayaan niya na lang yung kalat. Tama rin nga rin naman. Baka pwedeng ganun yung sitwasyon. Galing yan kay Haring Solomon ng Iwag. Hari. Hindi, Solomon lang. Dinagdag ko lang yung hari. Kasi kanta yun Haring Solomon. Mama Donna, meron ba dyan? Yes, Pops, Sige, marami-rami please. na. Sabi Okay, sige. ni Ben Bongalso, good PM Paparoni and Mama Donna. Sabi niya, salamat daw sa pagbati. And payo niya lang daw sa sender, alam ng Paparoni, alam mo sender siguro to. Payo ko lang sa kulang ka. Okay, Sige, sa kaya mo yan. masisisi. Push mo girl. Push mo girl. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Parang kanina wala akong problema. Sige. Yung kinakasama mo, sindakin daw. Okay, wag naman. ipakita mo sa kanya na atapang-atao ka. Sabi Atapang niya. atao, aputol akamay, hindi atakbo. Okay. Sabi niya, Ano pa? baka naman, sender, nakikitaan ka na lambutin ka, kaya nagtatamad-tamad lang siya. Okay. Galing kay Rochelle Guaps. Sabi niya, Mama Donna, pabati lang sa Barangay Santa Monica, Gumamela. Sabi niya, may kilala rin akong ganyan, burara sa bahay. Lahat naman tayo may pagkaburara. Yes. Kaya lang, syempre, actually yung pagiging burara, ano naman yan tawag dito, hindi naman, basta importante lang, at the end of the day, dapat bago ka matulog, linisin mo yung dapat mong linisin. Ligpitin yung dapat Kasi ligpitin. minsan, Mama Donna, meron tayo kunyari sa bahay, mamaya ko na ayusin yan. So yung mamaya mo, at saka kakabukas mo, hindi mo na nagawa, ayun na, kalat na. Nag-isang buwan na. Kaya lalabas na burara ka talaga. Nag-mansary. Okay, galing Pops kay Nagmansari yung kalat. galing kay Aiden Daluho. Sabi niya, good PM Mama Donna and Papa Ronnie, normal lang na magbunga nga ang asawa kung may dahilan. Ito, kampihan to, babae at lalaki. Babae to Sabi niya kung may dahilan at may nagawa ang partner, wag lang everyday. Sabi niya, ako oo. Sabi niya, once lang, aminado. Pero yung burara, ibang usapan na yan. Sabi, di na mawawala sa ugali yung burara, lalo na kung babae. Kaya dapat daw, linis-linis din pag may time. Yes. Kung tulog yung anak, wag na puro cellphone, magsaing din, magluto ng ulam para pagdating ni partner may makain. Kaya nga ako, Mama Donna, hindi ko na inaantay na maglinis pa sa bahay. Pagdating ko dun sa bahay, ako nang gumagawa. Pero teka, lilinawin ko lang ginagawa ko po yun ng kusang loob. Yes. Okay? Hindi walang po pamamwersa. Hindi po ako pinwersa na maglinis sa bahay o whatever. Grabe talaga, Paps. Talagang kailangan i-defend talaga. Hindi, wala pa. Teka lang. Para malinaw. Para malinaw ang usapan. Meron pa? Yes, sabi sige. niya, kausapin niya yung partner niya na babaeng tao, wag naman maging burara. Okay, Yan. sabi niya, yun nga, kapag tulog yung anak, wag na raw magsi-cellphone. Tama. Okay, sabi niya, lalo na kung may anak sila. Kung ang babae, baka daw namana o makasanayan daw nung anak. Okay, sabi niya, sa paligid ng bahay nila, nakakahiya po ang pagiging bungangera siguro yun. Okay. Normal na yan, basta wag lang everyday. Yun lang daw, pa-shoutout kay Aya Brianna na makulit pero over sa pagka-cute. Okay, Yun. then ng San Carlos. Okay Meron na, pa, Paps. sige, go. Ang Basahin dami. natin yan, ubusin natin Nag-effort yung mga Yes. kabarangay natin na mag-message. Basahin natin yan. Sabi niya, Paps, para sa sender, maghanap na lang siya ng pipi daw para hindi Ng pipi. mabunganga. Paano pag... Ganun pa rin. Okay. Pabida lang daw lahat kay Boss Bobby and Boss Tan na mga kuyakoy sa Pipisat. Hello sa inyo dyan kay Boss Mark. Break time daw nila. Okay, mula sa akin dito sa Kisame. Salamat. Okay, meron pa.
Wala na, Paps. Okay, sige. Paps, shout out kay Ropina, palautang. Ropina. Bookingan na to. Palautang dito sa old site, asawa ni Bentot. Grabe ka naman. 2288. Okay, sige, maraming salamat. Hello to Mami Shalom. Lagyan daw ng remote control ang bunganga para pwedeng i-mute. Parang TV lang. Okay. Mama Donna, malamang walang pera yan kasi hindi binibigyan ni Boy kaya maingay. Kasi ako ganun din, maingay din pag walang pera. Pera lang bang kailangan mo? Pag-usapan natin yan. Joke lang. Alright, pabati na lang po habang kumakain. Si Joby, nakatalk to Papa. Maraming salamat. Ganado raw kumain siya ngayon. O sige, ingat dyan ha. O Joby, dahan-dahan sa pagmuya at paglunok ng kinakain mo. Baka mabilaukan ka. Ganado sa Lamig pagkain. lang. Oh, wala nang oras si Papa Ronnie. Hindi na kami magbibigay ng pabidang advice. Siguro naman Lloyd, kompleto na yung mga na-advise ng mga kabarangay natin para sa iyo, ha? Ako po si Papa Ronnie, nagsasabing hasta la bye-bye kabarangay. Susunod na si Mama Donna para sa 3 Play. Bye! Forever.